Davao, diversity is our beauty. So yun na nga shout out kay Kaap or Civil Aviation Authority of the Philippines, Davao branch. Baka naman na pwede nyo i-consider itong natin, ating airport po dito. Para in preparation sana sa ganitong sitwasyon na umulan, napaka-limited ng space para masilungan ng mga pasahero, mga kakalapag lang. So gaya ho natin, napakalakas ang ulan so may hirapan ho tayo ang iba andun lang nakatayo, hindi pa sila makatawid gawa ng napakalakas. Yan. Gaya nito yung biyahe ho natin, medyo malayo-layo pa ang biyahe natin ngayon is Surigao, Agusan. So pag mabasa yung sapatos natin, maangamoy siyempre, pero siyempre hindi naman less concern lang yan hindi yan talaga yung pinaka-concern, kumbaga silungan talaga ng mga tao, ng mga pasahero pagkababa dito sa airport. Kahit paano malaki-laki yung area na may covered or roof, di ba? Ito yung hitsura ng airport kapag umulan. So ito first time ko tong ma-experience dito sa airport ng Davao City na malakas ang ulan kasi madalas magandang klima tsaka araw. So ito yung sitwasyon dito kapag kaulan talaga. Ganito pala so pahirapan sa pagtawid, doon pa lang mismo medyo malalim yung tubig doon kaya ang ginawa ko, sumakay ako nung cart. Yan. Sumakay ako niyan. Nagpapatulak ako ng gwardiya kasi ayaw ko mabasa yung sapatos ko sa silong distance pa yung magiging travel. Yan. So ito yung lugar so pwede ka dito nakatayo lang, tapos may ambon. Sa bagay, isa rin to siguro sa rason para hindi na walang rason para may tumambay dito kapag baba mo ng eroplano, pagkalabas mo ng airport terminal, sakay ka na kagad ng taxi or sa iyong sundo. Pero syempre, what if kung matagal yung sundo matatagalan, so magkukumpulan dito. Maliit tayo yung bubong, yung area na may bubong. Wala. So yan nga shout out DIA or Davao International Airport, CAAP or Civil Aviation Authority of the Philippines. Iba ka naman mabigyan nyo ng pansin itong ating napakakawawang third busiest airport in the Philippines. Pataas ng pataas yung natin, arrivals, yung ating mga flights, pataas yung ikinikater ng mga pasahero, passenger dito sa ating terminal. Tapos ganito lang yung magiging hitsura, lalo na kapag ulan na napakawawa ho talaga like hindi siya deserve ng every pasahero Davaoenyo, lalo na ang ganitong sitwasyon dito sa Davao International Airport kapag umuulan. Walang, alam niyo yun, although okay naman ang mga gwardiya, matulungin naman, andyan naman sila willing to help magpapayungan ka, pero hindi kaunti lang yung gwardiya dito. Iba talaga kapag yung nasisilip ko lang dito na parang solusyon sa kapag ganito kalakas yung buhos ng ulan. Yung lang, lagyan lang siya ng parang alley na may siya, na may roof. Okay, paano? Tapos lawakan, kahit paano, lakihan ba? Kasi ang hirap dito. Tapos itong lugar na to dito, itong daanan natin dito sa may arrivals area, ay siya ang lalim ng tubig at to the point na yung mga sapatos baha. Hindi naman kasi lahat ng mga bumababa rito sa Davao City ay mga taga Davao City, may iba dito taga probinsya, di ba? Ako nga, for example, ang biyahe ho natin nito is from Manila papuntang Surigao del Sur. So ibig sabihin that's quite a long journey or quite a long distance na yun, travel. So it takes 7 to 8 hours kasi Surigao del Sur unahan pa hinatuan, ganon. So ang nangyari parang ang tagal kong nakatawid diyan, nakalabas, ang tagal kong punta doon sa may Taxi Bay area dahil sa malalim yung tubig doon sa diyan sa gitna sa unahan. Kaya ang ginawa ko na lang ay pumaparaan, since ayaw ko mabasa yung nag-iisa kong sapatos na dala na suot. Yung mga ngamoy kasi talaga yon, di ba? Kahit pa sabihin natin meron akong dalang extra chinilas na magiging suot natin kapag nabasa yung sapatos, pwede naman.
Pero ano eh, iba pa rin yung comfort kapag ano, nasa bus ka tapos air condition tapos nakasapatos kasi ang lamig ang ginawa kaya. Tapos yung medyas ko naman eh, wala akong extra na socks. So ang ginawa ko, sumakay na lang ako nitong ano, itong pushcart. Ayan, tapos nagpatulak ako sa gwardiya at muntik pa akong ano, matumba. Pero anyway, yan lang naman eh. Ganun lang talaga, no? So, week request lang ho natin sa mga taga-kaap dyan. Shout out, no? Oo, taga Davao International Airport Management. Baka naman, lagayan ho ninyo ng ano, medyo kaunting ano. Mas ano pa, mas komportable ba na tawag nito, terminal. Itong ano, sa Sondo and sa arrival and ano mga traveler, sa arrival area talaga pinakamahalaga kasi mabasa eh, hindi talaga lahat ng ano, hindi lahat ng mga lalabas ng ano or dumadaan ng Davao City International Airport ay mga taga Davao. So mostly ay mga taga ibang probinsya na babiyahe pa, no? Ginagamit lang yung ano natin, pinaka gateway itong ating international airport natin dito sa Francisco Bangoy. So, yun lang. Bali, ano naman eh. Di ko alam kung sino ba talaga ang magpa-fund nito. National ba or ang local. Kasi kung local lang siguro, LGU. Wala eh. Daming pera naman ang Davao. Mayaman ang Davao. Wala nang utang ang Davao eh. Davao City is ano eh, no? Zero date. Afford nga magpaano eh. Underground cabling system sa mga main roads and main thoroughfare, main streets, main avenue sa Davao City. So, what more itong ano, pagdagdag ng mga magandang pasilidad para makatulong para sa mga biyahero at mga taga rito na rin mismo, no, mga taga airport. Hirap dito, no, hirap gumalaw, hirap mag kilos kapag ganito kalakas yung ano, buhos ang ulan. So kayo mga nanonood dyan ng mga taga Davao, ay ano masasabi nyo, no? Maganda naman ang Davao, the best naman talaga, malinis, safety. Pero pagdating sa ganyang sitwasyon, no, takbuhan, no, sa airport lang ho talaga tayo medyo may sabit. Although okay din naman ang Davao Airport, like functional naman, okay naman siya, like hindi naman siya stagnant. Yun lang talaga kapag kaulan. Ito na yung sinasabi ko dati, lagi naman ako nagbablog ko dito sa airport eh. So parang na-anticipate ko na talaga siya na sa napaka-limited ng space for mga susundo and napaka-limited space ng tambayan or waiting area para sa mga kakarating lang ng mga pasahero na nagwe-waiting, no? Nag-aantay ng kanilang susundo, mga kamag-anak na susundo. So super limited yung spaces. Kaya napaka uncomfortable, no? Para sa atin ng mga lumalapag sa Davao International Airport. Tapos yun lang, bali basta maganda ang Davao, no? Maganda, safe, mayaman, kompleto. Okay ang Davao City. Yun talaga sa airport lang, no? Napaka uncomfortable. Napaka-limited ng spaces ho natin dito, yung ating facility dito sa arrival area, lalo na no sa mga yun nga susundo at saka sa mga magpapasundo. So sana man lang ay magawan to ng ano, no, action. Hindi naman siguro bulag or hindi naman siguro manhid or hindi naman siguro bobo, no, ang ano natin dito, pinaka-head sa ano natin sa airport o kasi naman yung ano, management sa Davao City International Airport para hindi na ito mararamdaman, no, ang hirap ng mga empleyado nila. Empleyado mismo, di ba? Sa empleyado mismo makapagsabi niyan, makapag-raise ng concerns and complaints na, basa. Tapos malalim yung ano, yung tubig doon sa may unahan, no. So sana medyo mas i-elevate pa ho nila or magkaroon sila ng ano, parang artificial na tulay. Hindi ba no? Pwede footbridge para hindi mabasa yung sapatos. Ito talaga yung concern ko, yung sapatos lang mabasa. Ang daming mga dumaan diyan na ano, nakasabayan ho natin na talagang basa ho yung sapatos sila, basaan. Pero ako hindi ko naman willing na magbasa or i-dip yung ano, yung ating sapatos. Gawa nga ng ano, ayoko mga moy kasi 3 days pa naman yung ano ko sa ano, stay sa Surigao del Sur, di ba? Parte ng ating gala. So yun lang siguro. Maraming thank you sa mga nanonood dyan. Sana ay magustuhan ho ninyo. Mga patakbo silang ano, dumadaan dyan. Kasi maulan yan eh. Wala nga kasi ano, walang bubong, walang roofing na madadaanan dyan sa alley na yan. I mean, meron palang roofing, meron naman, pero hindi siya enough, no, para ma-secured, no, ang ano natin, mga kababayan na hindi mabasa. Kasi may ano yan, may term na taligsik. Tawag yung parang salibo. Ano bang Tagalog sa salibo? Tagalog or English, no? So may salibo sa ano diyan, sa
area na yan, malakas ang ulan ha. So ang hangin isa na kumbaga crosswinds, no, coming from different directions ang hangin. So ibig sabihin yung ulan hindi siya galing from langit lang, no, maaaring galing talaga sa gilid, kaya mababasa ako talaga lahat ha. So yun lang yung yung concern ko. Hirap diyan na dumaan, hirap diyan mag ano, napaka-risky. Mga tao na nagtatakbo. Gaya kita niya naman, 'di ba? Nananakbo yung mga tao para makatawid. Kasi kung magano sila, maglalakad lang sila na para naka-Cinderella, mababasa ho talaga sila sa ulan. So ngayon, ang risk ho doon ay yung pwede silang mabagok, 'di ba? Ang ulo nila kapag sila natumba, 'di ba? At nadulas ang pagbigkas. So yun lang siguro, maraming thank you sa mga nanonood diyan, no. So ano lang, masasabi kong sa labasan, sa loob ng terminal, okay talaga doon, walang problema. Kasi may kantin naman, meron namang maganda naman ang CR. Hindi naman siya mainit kahit pa kataas ng heat index sa Davao City. Still malamig ang ang ating Davao City International Airport Terminal sa loob. Tapos kasi nga siya well ventilated, and at the same time siya malawak, malaki, na mataas yung kanyang high roof and high ceilings. Pero yung sa labasan lang ho talaga medyo hindi nila masyadong nabigyan ng pansin. That's all for today's video. Thank you for watching. Bye bye.